Nangyari ito noong February 2014 sa isang maliit na komunidad na tinatawag na Purok na Bantog, bahagi ng Barangay Kamasi sa bayan ng Ampatuan. Isang araw nang nakakarinig ang kapitbahay ng mga nakakabagabag na tunog mula sa isang bahay. May sigawan, dagundong ng paa, hiyawan pero walang may kumikilos. Habang lumilipas ang panahon, wala nang may naririnig na sigaw at naging tahimik na ang bahay. Nag-alala ang mga kapitbahay at nag-report na sila sa mga pulis, humihiling na sana'y may pumasok man lamang para suriin ang loob. Ngunit nang dumating ang mga pulis at pumasok sa bahay, ang kanilang natuklasan ay labis na ikinagulat ng lahat kahit na mga veteranong opisyal ng mga pulis. Nakahiga sa sahig ang bangkay ng isang babaeng nasa middle age at duguan. Wala na ang kanyang mga mata dahil kinuha ito at hindi sa maingat na paraan kundi sa brutal na pamamaraan. May mga peklat at pasa sa paligid ng kanyang mga balat. Nilaslas din ang kanyang lalamunan. Hiniwa ang kanyang tiyan kaya nakita na wala na ang kanyang mga lamang loob. At dumating ang pinakamasahol na detalye. Nalaman na kinain ang kanyang mga lamang loob. Ang biktima ay si Akrima Amil na kilala sa baryo bilang si Musala, isang 56 years old at ina ng 3. Ngunit sino ang mga pangunahing suspect? Ang sarili niyang mga anak na sina Dante Amil na 35 years old, si Paroy na 21 years old at si Ibrahim na 18 years old. Sino nga ba ang magkakapatid na Amil at paano ito nangyari? Nakatira sila sa isang kahoy na kubo at halos natabunan na ng mga puno sa gilid ng baryo. Tahimik ang buhay sa Purok na Bantog. Halos walang pakialamanan ng mga tao at kanya-kanya sila sa buhay. Ang bahay ng biktima at ng kanyang mga anak ay malayo sa mga kapitbahay at malayo din sila sa kanilang mga kamag-anak. Walang ganong kwento tungkol sa pagpapalaki sa magkakapatid. Iniwanan na sila ng kanilang ama at ang kanilang ina na lamang na si Mosala ang nagpalaki sa kanila ng mag-isa. Meron silang maliit na sakahan na pinagkukuhanan nila ng kabuhayan tulad ng karamihan sa lugar. Ang pamilya ay kabilang sa komunidad ng katutubong Moro, mga Muslim na katutubo. Ngunit ang tanong ng mga tao ay kung sinusunod pa ba ng magkakapatid ang anumang aral ng pananampalataya. May nagsabi na ilang linggo bago ang pagpatay, nakita sina Dante at Ibrahim na kakaiba ang mga kilos. Nakangiwi ang mga bibig, nanilisik ang mga mata matapos makainom ng hindi alam kung ano. May iba pa nga na naghihinalang sila ay nagdodroga. Ang iba naman ay naniniwala na may mas malalim pa na dahilan. At doon na nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanilang angkan. Mga kwentong binubulong ng tahimik tungkol sa isa pang ninuno na hindi tao. Doon na rin kumalat ang mga tanong tungkol sa sumpa sa kanilang angkan. May mga nagsabi din na may presensya sa kanilang bahay na parang hindi tao. May ilan pa nga na nag-aangkin na pareho ang kanilang ina at mga anak ay nagparitual sa mga lokal na shaman upang paalisin ang espiritong nakakabit sa kanila. At sa mga dumadaan sa kanilang bahay tuwing gabi, may mga kwento na may naririnig sila na kakaibang tunog. May mga aninong-anyo ring nasilayan sa puwang ng mga kahoy. May nararamdaman silang bigat sa hangin na parang nagpapabili sa kanila ng lakad sa mga dumadaan. Diretso lang ang kanilang paningin at hindi na lumilingon. Para sa magkakapatid, wala silang nakikitang kakaiba sa kanilang sarili. Wala silang nakikitang kakaiba sa tuwing sila ay tumitingin sa salamin. Gaya ng ibang mga tao sa baryo, nagtatrabaho lang din sila, nagsasalita tulad ng karamihan at namumuhay ng tahimik at hindi nakakakuha ng atensyon mula sa iba. Sa kanilang isipan, hindi sila ang tunay na problema kundi ang kanilang ina. Kapag tinatanong ang tatlo tungkol sa kanilang ina, pareho nilang sinasabi na pinasukan ito ng masamang espiritu. Sinasambit nila ang tungkol sa mga demonyong naninirahan sa loob ng katawan nito. May mga kumakalat din na kwento na ang magkapatid ay humingi ng tulong mula sa lokal na babaylan mula sa labas ng kanilang bayan upang malaman kung paano magamot ang kanilang ina. Walang nakakaalam kung ano ang naging resulta sa pagpunta nila sa babaylan o kung totoo ngang pumunta sila sa babaylan. Ngunit kung ano man ang kanilang narinig o pinaniniwalaan ay siya namang mauuwi sa isang nakakabaliw na krimen na naranasan ng rehiyon. Unang bahagi ng 2014 para sa karamihan sa Barangay Kamasi, ito ang normal na araw lamang. May mga iba na nagtrabaho na sa kanilang palayan at iba pang mga gawaing bahay. Pero kakaibang nangyari sa tahanan ng mga Amil. Ang dati madalas na nakikitang magkakapatid sa baryo ay bigla na lamang nawala.
Nung una ay walang gaanong nakapansin o pumansin, maaring nagpapahinga lang sila mula sa trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at napatagal na ang kanilang pagkawala, nagsimulang makaramdam ang mga kapitbahay ng pagtataka. Sa loob ng bahay, malayo sa mata ng iba, nagpasya ang tatlong magkakapatid. Naniniwala silang hindi nagagaling ang kalagayan ng kanilang ina, kaya naman kumilos na sila. Hinila nila si Musala sa sahig at hinila sa pamamagitan ng dalawang kamay nito. Mahina at may karamdaman siya pero nanlaban ito. Tumadyak siya, kumalmot at pumilipit ang katawan gamit ang kakaunting lakas na natitira sa kanya. Isa sa kanila ang nagtali ng kanyang mga kamay sa isang kahoy na poste sa loob ng bahay. Bumagsak sa sahig ang kanyang katawan habang nakagapos at walang magawa. Isa-isa nilang sinipa at sinuntok siya habang paulit-ulit nilang binibigkas ang salitang, "Lahat ng ginagawa namin ay para palayain ka." Ayon sa mga saksi, tumagal ang karahasan ng ilang araw. Hindi lang ito isang pisikal na pananakit, ito ay isang torture. Narinig ng mga kapitbahay ang mga sigaw. Sa umpisa, ang akala nila ay nagtatalo lang ang pamilya at wala silang naririnig na kakaiba. Ngunit hindi naglaon, nagbago pa ang mga tunog. Naging daing na ito ng sakit, mga hiyaw na puno ng paghihirap. Ngunit gayunpaman ay walang may nakialam. Ang bahay ay malayo at marami sa baryo ang mas piniling huwag makialam sa pribadong usapin. Ipinaalam na lamang nila ito sa kapitan ng barangay, ngunit binaliwala lamang niya ang report. Saad pa niya na baka may aksidente lang at may nasugatan, kaya maghintay na lamang muna. At pagkatapos ay sumunod ang katahimikan. Tumigil ang pagsigaw at muling tumahimik ang bahay. Sa pagkakataong ito, alam ng mga kapitbahay na may mali. Doon na nila pinilit ang kapitan ng barangay na tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis ay kaagad sila nagtanong kung may tao, ngunit walang sumagot. Pinwersa nilang buksan ang pinto at bumulaga sa kanilang mga mata ang isa sa pinakamalalang eksena na kanilang nasilayan. Isang babaeng nakatali sa isang poste ng kahoy ang natagpuan nila. Nakakalat ang mga dugo nito sa sahig. Ang kanyang mga damit ay napunit, sapat upang mabunyag ang isang malaking sugat sa kanyang leeg at dibdib. Ang kanyang lalamunan ay hiniwa ng sobrang lalim. Naayon sa isang investigador, halos humiwalay pa ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Binuksan din ang kanyang dibdib. Nawawala ang kanyang mga mata at ang kanyang tiyan ay wala ng laman. Wala ni isang lamang loob ang natira. Ilan sa mga pulis at lokal na opisyal na dumating sa pinangyarihan ay nasuka, hindi dahil sa kanila nakita, kundi sa mga salita ng paglalarawan na kanilang narinig. Mas lalo pang nagsaliksik ang mga pulis. Tinunto nila ang matagal nang nawawalang ama ng pamilya. Sinabi nito na wala siyang alam at hindi raw siya nakatira sa kanila at matagal nang hindi niya nakikita ang kanyang mga anak. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa kaso. Mabilis na kumalat ang balita at pati na rin ang mga sabi-sabi. May ilan na nagsasabing ang pamilya Amil ay matagal nang isinumpa, na ito raw ay gawa ng isang espiritu o marahil ay isang demonyo. May nagsasabi din na ang magkakapatid ay naging mga halimaw na. Dinala sa kustodiya ang tatlo. Sa una ay itinanggi nilang lahat at iginit nilang wala silang alam tungkol sa pagpatay. Pilit nilang sinasabing wala silang kasalanan at sila'y inosente. Ngunit kalaunan, isa sa kanilang bumigay at umamin. Nang tanungin kung bakit nanginginig ang kanyang tinig at tumulo ang mga luha, ayon sa kanya, gusto lang po naming pagalingin ang aming ina. Iginit na lang hindi na intensyong saktan ang kanilang ina at ang nais lamang nila ay iligtas ito. Matagal na itong may malubhang sakit pero wala silang pera para pampagamot. Sa halip ay kumapit sila sa paniniwala sa mga alamat at sa isang albularyo. Bagamat wala natagpo ang record kung ano mga sinabi ng albularyo at kung siya nga ba ay totoo, pero ayon sa magkakapatid, sinunod nila ang mga tagubili nito. Isang uri ng gabay na nagpatibay sa paniniwala nila na ang kanilang ina ay hindi basta may sakit, kundi sinapian din ito. At para sa kanila ang pagsapi ay maaari lamang mapalayas sa pamamagitan ng dahas. Gayunpaman wala ni isa sa komunidad ang nakaisip na ganito magiging wakas. Ang mga tinamong sugat ng biktima ay nagsasalaysay ng malinaw na kwento. Kinumpirma ni Senior Inspector Ronald De Leon na namumuno sa investigasyon na matagal nang nakagapos si Musala bago siya namatay. Ang mga pasa sa kanyang mga pulso at braso ay nagpapakita na mahigpit siyang iginapos. Malapit sa katawan ay may natagpuang itak ang mga pulis.
na may mantsa ng dugo at naniniwala ang mga investigador na yun ang ginamit sa pagtaga sa kanyang leeg at dibdib. Malamang ay yun din ang ginamit para tanggalin ang kanyang mga lamang loob. At dito na lumitaw ang pinaka nakakilabot na tanong sa lahat. Ano ang nangyari sa mga lamang loob? Ang mga bulong-bulungan ay naging paratang. May mga tao na nagtatanong kung talaga bang kinain ng magkakapatid ang mga yon. Sa huli nakuha ng mga pulis ang kumpirmasyon na ayaw sana nilang marinig. Ang sagot ay oo. Ayon yun sa mga opisyal at kalaunan ay kinumpirma rin ng mga magkakapatid. Matapos nilang hiwain ang katawan ng kanilang ina, kinain nila ang kanyang mga lamang loob. Kinain nila ito diretso mula sa katawan ng kanilang ina. Malalim ang paniniwala ng magkakapatid na Amil sa mga pamahiin. Ang mali at baluktot na paniniwala ay maring siyang nasa likod ng ginawang pagkain ng mga lamang loob. Kahit umamin sila, wala ring saysay ang krimen. Ang sabi nila, ginawa nila yon para pagalingin ang kanilang ina. Pero paano magpapagaling ang pag-torture? Paano naging kaligtasan ang paghiwa sa dibdib at paglaslas ng leeg? Sinabi ng magkakapatid na hindi raw nila pinatay ang kanilang ina, kundi ang masamang espiritong sumapi sa kanya. Pero kahit ganon pa man ay hindi pa rin ito maipaliwanag kung bakit nila binuksan ang kanyang dibdib, kung bakit nila tinanggal ang kanyang mga mata, at kung bakit nila kinain ang kanyang mga lamang loob. Nang tanungin sila ng mga tanong yon, wala silang maibigay na sagot. Puro malabo lang nasabi tungkol sa isang ritual at walang detalye, walang lugar at walang saksi. Walang makapagsabi kung talagang naniniwala ang magkakapatid sa sinasabi nila o kung ito isang desperadong paraan para matakasan ang parusa sa kanilang ginawa. Ang mga nakakakilala sa pamilyang Amil ay hindi kailanman nakikita ang magkakapatid na nakakatakot. Sa totoo lang, madalas na ilarawan ang magkakapatid bilang malapit sa isa't isa at higit sa lahat sobrang mahal nila ang kanilang ina. Kahit kailan ay wala naging balitang kaharasan sa loob ng bahay at walang senyales ng pananakit. Walang kasaysayan ng banta o gulo sa mga kapitbahay. Laging sinasabi ng magkakapatid na ang kanilang ina ang pinakamahalaga sa kanila at marahil yun ang pinakanakakilabot sa lahat. Dahil sa isip nila, hindi nila ito ginawa bilang pagtataksil kundi bilang sakripisyo. At naniniwala silang may ginagawa silang mabuti para sa kanilang ina. Kahit pang ibig sabihin nito ay patayin siya para linisin ang kanyang kaluluwa. Karamihan ng mga kaso ng murder, lalo na kung kasing lala nitong kaso, kadalasang kumukuha ang mga otoridad ng mga mental health professionals para suriin ang mga suspect. Pero sa kasong ito halos walang ulat o record tungkol sa kahit na anumang formal psychiatric assessment. Gayunpaman, marami ang nagsimulang mag-espekula. Ang ilan ay naniniwalang nagkaroon ng matinding problema sa pag-iisip ang magkakapatid. Maaaring schizophrenia o isang uri ng psychosis na nag-trigger ng malalim na takot, impluwensya o paniniwala sa kultura. May mga pag-aaral na nagsasabing ang mental illness ay maaaring nahulma ng parehong kapaligiran at genetics, at ang paglaki ng nag-iisa, kahirapan at iba pang matinding culture pressure. Pero wala itong opisyal na kumpirmasyon. Walang dokumento, walang diagnosis, puro tanong lamang. Kalaunan ay inihalintulad ang kasong ito sa kilalang Burari family deaths sa India, kung saan natagpo ang nakabigti ang buong pamilya sa loob ng kanilang bahay, na pinaniniwala ang bunga ng isang shared delusion o ritual na nauwi sa trahedya. May ilan nag-iisip na baka ang magkakapatid na Amil ay nakakaranas ng shared psychosis na maaring lumala dahil sa kahirapan o paggamit ng droga. Katunayan, bago pa man mangyari ang pagpatay, naiulat na nahuling gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang dalawa sa kanila. Pinaghihinalaan ng mga otoridad na maaring nasa ilalim sila ng impluwensya ng droga nung nangyari ang pagpatay. Hanggang ngayon ay wala pang balita na lumabas tungkol sa kaso. Ilang article na lang makikita sa online at karamihan ay inuulit lang ang pare-parehong nakakilabot ng detalye tungkol sa pagpatay kay Musala at ang sabi-sabi tungkol sa kanyang mga anak. Ang huling kumpirmadong ulat ay noong 2014 pa, nang ipadala ang magkakapatid sa isang detention center habang hinihintay paglilitis. Kaya hanggang ngayon hindi malinaw kung ano ang mga nangyari pagkatapos noon. Wala ring pampublikong record ng paglilitis, hatol o anumang pahayag mula sa kanilang pamilya. Ang tiyak lang natin na ang parricide ay isang mabigat na krimen na may parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong na katumbas na 40 years. Dahil sa bigat ng krimen at dahil kamag-anak mismo ang biktima, inaasahan na sinunod ng mga otoridad ang karaniwang proseso ng batas.
Yun ay ang pag-aresto, pagsasampa ng formal na kaso, pagkakakulong ng walang piyansa at pagsasagawa ng paglilitis na hanggang ngayon ay nanatiling hindi lantad sa publiko. Ang kawalan ng bagong update ay hindi na rin bago sa justice system ng Pilipinas, lalo na sa mga liblib ng probinsya tulad ng Maguindanao. Limitadong access ng media, may mga hadlang sa pagkuha ng impormasyon at may kaguluhan sa lugar, kaya kaunti lang ang mga naiulat kapag humupa ng ingay ng kaso. Bukod pa rito ang mga case na may kinalaman sa mental health, lalo na yung mga sinasabing ritual o espiritual na dahilan ay kadalasang hindi na inalalantad sa publiko. Ang tunay na dahilan sa likod ng trahedyang ito ay maring hindi lubusang maunawaan kung ito man ay dulot ng paniniwala, sakit sa pag-iisip o iba pang mga bagay. Si Musala Amila, isang ina na ang buhay ay nagtapos sa pinakamasaklap na paraan sa kamay mismo ng kanyang mga anak.